Sigurado ka bang hindi mo sinasadyang pinapatay ang pusa mo dahil sa sobrang pagmamahal? Nakakakilabot pakinggan, oo. Pero minsan, sa kagustuhan nating spoiled ang ating fur baby, binibigyan natin sila ng akala nating masarap na treat. Pero, ang hindi natin alam, unti-unti pala tayong naglalagay ng lason. Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 pagkain na lubhang nakamamatay para sa mga pusa. At sigurado ako, isa man lang sa mga ito ay ibinibigay mo sa alaga mo kahit hindi mo alam ang magiging epekto. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo. Ipinapangako ko, mag-iiba ang pananaw mo sa mga laman ng kusina mo, pati na rin sa laman ng lalagyan ng pagkain ng alaga mo. Higit pa rito, ang ikatlong trees item sa listahan natin ay babaguhin ang ideya mo tungkol sa classic o paboritong treat ng pusa. Handa ka na bang malaman ang katotohanan na pwedeng magligtas sa buhay ng pusa mo? Kung gayon, simulan na natin. Pero bago tayo dumiretso sa tinatawag nating blacklist or mga ipinagbabawal, pag-isipan muna natin saglit. Bakit nangyayari ito? Bakit ang pagkain na ligtas at nakabubuti pa nga sa atin ay nagiging nakamamatay na lason sa isang pusa? Ang sikreto ay nasa kakaibang physiology o sistema ng katawan nila. Ang mga pusa ay obligate carnivores. Ang ibig sabihin ng term na ito ay sadyang nilikha ang katawan nila para tumunaw ng animal protein. At yun lang, ang kanilang digestive system, atay at bato ay gumagana ng napakakaiba kumpara sa atin. Wala silang ilang enzymes na tumutulong sa atin upang sirain ang mga sangkap mula sa halaman or chemical compounds. Kaya naman, kapag nagbahagi tayo ng pagkain natin sa kanila, para na rin nating pinapagawa sa katawan nila ang isang bagay na genetically o likas na hindi nila kayang gawin. Parang sinusubukan mong lagyan ng diesel ang sasakyang gumagamit ng gasolina. Ang magiging resulta ay talagang hindi maganda. Tandaan ang simpleng tuntunin na ito. Ang pusa ay hindi maliit na tao na nakasuot ng balahibong damit. At makikita mo ngayon kung gaano ito kahalaga. Kaya, ang una nating kalaban na madalas nagtatago kahit kitang-kita naman ay ang sibuyas at bawang. Hindi mahalaga kung anong klase. Hilaw, luto, prito, tuyo, o kaya pulbos. Dahil lahat ng bahagi ng mga halamang ito ay talagang nakakalason sa pusa. Maaari mong isipin, sino ba namang matinong tao ang magpapapakain ng sibuyas sa pusa? Pero hindi iyan ang tunay na panganib. Ang tuso sa sibuyas at bawang ay ang pagiging tago nilang sangkap sa napakarami nating pagkain. Isang hiwa ng processed meat or ham mula sa mesa. Baka may onion powder iyan, kaunting sabaw ng inyong ulam. Halos sigurado, iniluto iyan kasama ng sibuyas. Kahit pa nga yung mga baby food na meat puri na minsan ay ibinibigay ng mga may-ari sa mga mahihinang alaga, ay posibleng mayroon ding mapanganib na sangkap na ito. Kaya, ang patakaran numero 1, huwag magbigay ng kahit anong pagkain mula sa inyong mesa kung hindi kayo sigurado ng 100% sa mga sangkap nito. Kahit maliit na dami lang nito, maaari itong magsimula ng mapaminsalang proseso sa katawan ng pusa. Alamin natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng katawan ng pusa kapag nakakain sila ng sibuyas o bawang. Ang mga halamang ito ay mayroong substance na tinatawag na thiosulfates. Kayang-kaya itong labanan ng katawan ng tao. Pero para sa mga pusa, ito ay tunay na lason. Kapag pumasok na ito sa dugo, aatakihin ng thiosulfates ang mga red blood cells or erythrocytes. Ito ang mga selyula na nagdadala ng oxygen sa bawat sulok ng katawan. Literal na sisirain ng thiosulfates ang mga balot, membrane, ng mga ito. Isipin nyo na lang, para bang biglang sumasabog ang mga courier na naghahatid ng oxygen
sa bawat selula ng katawan. Ang kondisyon na ito ay tinatawag na hemolytic anemia. Dahil dito, ang mga internal organs at tissue ay magsisimulang magutom sa oxygen na nagdudulot ng matitinding problema sa buong sistema ng pusa. Pero ang pinakadelikado, ang epekto nito ay cumulative or paunti-unting nag-iipon. Kahit maliliit lang na regular na dose, gaya ng madalas na pagpapakain ng pagkain mula sa inyong mesa, dahan-dahan, ngunit siguradong sisirain nito ang kalusugan ng inyong mahal na pusa. Paano mo ba malalaman kung may sakit na siya? Ang mga sintomas ng pagkalason sa sibuyas o bawang ay maaaring hindi agad lumabas. Posible itong lumitaw pagkaraan ng ilang araw kapag nakalimutan mo na ang maliit na piraso ng pagkain na ipinakain mo sa pusa. Kaya naman, napakahirap ma-diagnose nito. Ang unang palatandaan ay parang simpleng karamdaman lang. Ang pusa ay nagiging matamlay, nangihina, at ayaw ng kumain. Maaari mo ring mapansin na mabilis siyang huminga o hirap sa paghinga dahil nagkukulang ng oxygen ang kaniyang katawan. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan na madali mong ma-check ay ang kulay ng gilagid. Ang gilagid ng malusog na pusa ay kulay rosas, pink. Pero kapag may anemia, ito ay nagiging maputla, halos puti na. Posible ring sumuka, magtae, at mag-iba ang kulay ng kanyang ihi. Maaari itong maging matingkad na pula o kulay tsokolate dahil sa pagkasira ng mga red blood cells. Kung napansin mo kahit isa lang sa mga sintomas na ito, lalo na kung may hinala kang nakakain siya ng bawal na pagkain, huwag kang mag-atubili at dalhin agad siya sa veterinaryo. Napakahalaga ng oras dito. Kaya, paano mo ba mapoprotektahan ang iyong pusa mula sa tagong banta na ito? Ang pinakaimportante, maging mapagbantay ka. Huwag mong iiwanan na walang nakabantay ang anumang pagkain na may sibuyas o bawang. Siguraduhin mong nakasarado ng mahigpit ang basurahan dahil ang isang mausisang pusa ay madaling aakyat diyan para maghanap ng makakain. Basahing mabuti ang listahan ng sangkap ng anumang treats o canned food na bibilhin mo, lalo na kung hindi ito sadyang ginawa para sa mga pusa. Kalimutan mo na ang gawin ng pagpapalaway sa pusa sa plato mo. Hindi yan pagpapakita ng pagmamahal, kundi isang napakalaking peligro. Ang pinakamahusay na paraan para ipakita ang iyong pag-aalaga ay pakainin siya ng quality at balanced na pagkain na sadyang inirekomenda para sa kanyang lahi. Kung gusto mo talagang pasayahin o regaluhan siya, pumili ka ng mga special na cat treats sa pet store. Tandaan, ang sandaling sarap mula sa bawal na pagkain ay hindi katumbas ng matagal na araw ng pagpapagamot at ng panganib na mawala ang minamahal mong miyembro ng pamilya. Dumako naman tayo sa pangalawang punto. Isang bagay na paborito ng halos lahat sa atin, ang chocolate at caffeine. Kung sa tao, ito ay nagdudulot ng sarap at sigla. Sa mga pusa naman, isa itong nakamamatay na lason. Ang matinding panganib ay nagmumula sa mga chemical na taglay nito, partikular ang theobromine at caffeine. Ang mga alkaloid na ito ay malalakas na stimulant na umaatake sa central nervous system at cardiovascular system ng pusa. Ang katawan ng pusa ay napakabagal magproseso or mag-metabolize ng mga sangkap na ito. Dahil dito, ang mga toxin ay naiipon at umaabot sa mapanganib na level na nagreresulta sa grabing pagkalason. Ang dark at mapait na chocolate ang pinakamapanganib dahil ito ang may pinakamataas na konsentrasyon ng theobromine. Ang milk chocolate at white chocolate ay mas mababa ang toxicity pero hindi pa rin ligtas at nagdadala pa rin ng banta. Kaya't tandaan, kahit maliit na piraso lang ng cake, candy, o isang sipsip ng kokowa,
na naiwang nakatiwangwang ay maaari ng maging sanhi ng malaking trahedya. Ano nga ba ang nangyayari sa pusa kapag nakakain ito ng tsokolate? Ang theobromine at caffeine ay nagsisilbing napakalakas na pampalakas. Parang isang uri ng doping. Pinapabilis nito ang tibok ng puso ng sobra-sobra na nagdudulot ng arrhythmia at biglaang pagtaas ng blood pressure. Kasabay nito, sobrang pinapagana at ginugulo ang kanilang nervous system. Isipin mo na lang na uminom ka ng 10 tasang pinakamatapang na espresso ng tuloy-tuloy. Ngayon, isipin mo kung paano tatama ang epektong ito sa isang maliit na katawan na may bigat lang na ilang kilo. Nagreresulta ito sa hyperactivity, pagkabalisa, at matinding panginginig ng kalamnan o muscle tremors. Hindi mapakali ang pusa at parang nawawala sa sarili o literal na nababaliw dahil sa sobrang pagka-stimulate. Ang prosesong ito ay umaubos sa lahat ng reserba ng katawan at maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa puso at utak. Mahalagang maintindihan, walang ligtas na dami ng tsokolate para sa mga pusa. Anumang halaga ay may potensyal na maging mapanganib. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas ng pagkalason sa tsokolate sa loob ng 6 hanggang 12 oras, 6 to 12 hours. Una sa lahat, mapapansin mo ang pagbabago sa kilos ng pusa. Nagiging balisa ito, sobrang hyper, or posibleng tumakbo lang kung saan-saan sa loob ng bahay. Lalabas din ang matinding pagkauhaw at dahil dito, madalas itong umiihi. Pagkatapos nito, magsisimula na ang mas seryosong mga palatandaan, pagsusuka at pagtatae, na senyales na sinusubukan ng katawan na itapon ang lason. Magsisimulang manginig ang mga kalamnan at magkakaroon ng tremor o panginginig na maaaring humantong sa matitinding convulsions o atake. Ang tibok ng puso ay magiging napakabilis at hindi regular. Sa malalalang kaso, maaari itong magresulta sa heart attack, coma at tuluyang pagkamatay. Kung pinaghihinalaan mong kumain ng tsokolate o uminom ng kape ang pusa mo, huwag nang hintayin ang paglabas ng mga sintomas. Agad itong dalhin sa veterinary clinic. Ito ang sitwasyon kung saan mas mainam na maging sobrang maingat kaysa magsisi sa huli. Maraming may-ari ang akalang ang mismong tsokolate, bar lang ang mapanganib sa kanilang mga pusa. Pero tandaan, ang caffeine at theobromine ay nakakubli rin sa iba pang bagay. Kasama rito ang mga buto at latak ng kape, mga tea bag, energy drinks, cocoa powder, at pati na rin ang ilang dietary supplements at mga gamot. Maaaring aksidenteng malunok ng pusa ang tableta na nakalimutan sa mesa o kaya naman dilaan nila ang natapong energy drink. Mayroong maling paniwala na walang masama sa maliit na kagat lang. Ito ay isang mapanganib na pagkakamali. Ang toxic dose ay nakadepende sa bigat ng pusa, sa kalusugan nito, at sa uri ng tsokolate. Para sa isang munting kuting, kahit isang maliit na square lang ng dark chocolate ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Kaya naman, ang pag-iwas dito ay dapat 100% na ipinagbabawal. Itago ang lahat ng tsokolate at produktong may caffeine sa mga lugar na hindi maaabot ng pusa at ipaliwanag sa lahat ng miyembro ng pamilya, lalo na sa mga bata, na ang pagbabahagi ng matatamis sa alaga ay hindi kabaitan, kundi kalupitan. At ngayon, dumako na tayo sa pangatlong produkto. Ito yung produkto na, gaya ng ipinangako ko, babaliktad sa inyong mga pananaw. At ito ay gatas. Tama, hindi kayo nagkamali ng dinig. Yung nakasanayan nating imahe ng isang pusa na maligayang umiinom ng gatas sa platito, na ipinilit sa atin ng mga cartoons at mga kwento sa loob ng ilang dekada. Isa ito sa pinakamapaminsala at pinakalaganap na alamat tungkol sa nutrisyon ng pusa. Karamihan sa mga adult na pusa ay mayroong
lactose intolerance. Ang lactose ay asukal ng gatas at para mabuwag or mahimay ito, kailangan ng isang espesyal na enzyme na tinatawag na lactase. At dito nagtatago ang pangunahing sikreto. Ang mga maliliit na kuting, habang sila ay dumididi pa sa kanilang ina, ay sapat na nakakagawa ng enzyme na ito. Pero kapag lumipat na sila sa solid food o matigas na pagkain, halos humihinto na ang produksyon nito sa kanilang katawan. Isa itong natural at biolohikal na proseso. Ano nga ba ang nangyayari kapag umiinom ng gatas ng baka ang isang adultong pusa? Dahil halos wala silang enzyme na tinatawag na lactase, ang asukal sa gatas, lactose, ay hindi natutunaw o naa-absorb sa small intestine. Kaya imbis na matunaw, dumidiretso ito ng buo sa large intestine. At doon, sabik na sabik itong inaabangan ng mga residenteng bakterya. Para sa kanila, ang lactose ay isang malaking salusalo. Sisimulan nilang kainin ito at habang nagpipiesta sila, naglalabas sila ng napakaraming gas. Ito ang dahilan ng paglobo ng tiyan, bloating, at matinding pananakit. Bukod pa riyan, ang hindi natunaw na lactose ay humihila ng tubig sa bituka na nagreresulta sa grabing pagtatae. Kung tutuusin, kapag pinainom mo ng gatas ang isang pusa, ikaw mismo ang nagiging dahilan ng matindi niyang pagtatae at pananakit ng tiyan. Ang sitwasyon na ito ay parang sa mga taong may lactose intolerance. Ngunit sa mga pusa, ito ay normal na bahagi ng kanilang species at hindi lang isang individual na kondisyon. Hindi tulad ng tsokolate o sibuyas, kadalasan ay hindi agad nakamamatay ang gatas sa pusa. Pero unti-unti nitong sinisira ang kanilang kalusugan at nagdudulot ng matinding paghihirap sa kanila. Ang tuloy-tuloy na pagtatae ay nagiging sanhi ng dehydration, pagkawala ng mahahalagang electrolytes, at pagiging hindi epektibo ng pagsipsip ng sustansya mula sa normal nilang pagkain. Ang matagalang pamamaga sa bituka ay maaari pang magdulot ng mas malalang sakit sa digestive system. Maaaring sumasakit ang tiyan ng pusa, ngunit hindi niya ito masasabi sa iyo. Ang makikita mo lamang ay ang mga epekto nito: matubig na dumi sa litter box, pagiging matamlay, at pagtanggi sa pagkain. Gagamutin mo ang mga sintomas nang hindi mo naiintindihan na ang ugat pala ng problema ay ang masustansyang gatas na ibinibigay mo sa kanila dahil sa paniniwalang ito ay nakabubuti. Kaya, bagamat hindi ito direktang lason, ang regular na pag-inom nila ng gatas ay dahan-dahan ngunit siguradong pumapatay sa kalusugan at komportabling buhay ng iyong alaga. Bakit ba napakatagal ng pinaniniwalaan ang mito na ito? Ang sagot, simple lang. Talaga namang gusto ng mga pusa ang gatas dahil mataas ito sa taba, fat, at protein. Sinasabi ng kanilang instinto na masustansya ito. Pero ang totoo, hindi kaya ng kanilang digestive system ang lactose nito. Kung gusto mo talagang bigyan ng milky treat ang alaga mo, may paraan naman. Sa mga pet shop, may binibenta na espesyal na gatas para sa pusa. Ito ay gatas na halos wala ng lactose dahil tinanggal ito sa proseso. Ligtas itong inumin at hindi makakaapekto sa tiyan nila. Pero sa totoo lang, ang pinakamainam na inumin para sa pusa ay at mananatiling malinis na tubig. Kailangan mayroon silang laging access dito. Kaya, pakiusap, kalimutan na natin ang mga nakasanayan sa mga cartoons. Alisin na natin ang gatas ng baka sa diet ng iyong pusa ngayon din at magpakailanman. Sa paggawa nito, malaki ang magiging tulong mo sa kanila at may iwasan mo sila sa hindi kinakailangang pagdurusa. Ang ikaapat na bagay sa listahan natin ay mukhang alam na ng lahat. Pero nakakabigla, marami pa ring insidente ng pagkalason dahil dito.
Pinag-uusapan natin ang alkohol. Kahit anong klase ng inuming may alkohol, beer, wine, or yung matatapang na inumin ay matinding lason sa mga pusa. Talagang hindi sanay ang katawan nila na magproseso ng ethanol. Napakaliit ng atay ng pusa at limitado ang kakayahan nitong mag-detox. Ang kaunting alkohol na hindi man lang makakaapekto sa tao ay pwedeng maging nakamamatay na dosis para sa pusa. Isang kutsarita lang ng matapang na inumin ay sapat na para magdulot ng seryosong pagkalason, at ang isang kutsara naman ay pwedeng maghatid sa kanila sa koma at kamatayan. Huwag ninyong bibigyan ng alkohol ang inyong pusa sa anumang pagkakataon kahit papabiro. Hindi ito biro, nakamamatay ito. Bakit ba nakamamatay ang alak sa mga pusa? Pagpasok pa lang ng ethanol sa katawan, agad itong sinisipsip ng dugo at mabilis na kumakalat sa buong sistema. Agad nitong sinasalakay ang dalawang pangunahing bahagi ng katawan, ang central nervous system at ang respiratory system. Pinipigilan nito ang maayos na paggana ng utak. Dahil dito, nagiging disoriented ang pusa, nawawala sa koordinasyon at nangihina. Nagsisimula itong magpagewang-gewang, bumabagsak at hindi na makalakad ng maayos. Hindi ito nakakatuwang pagkalasing tulad ng sa tao. Isa itong matinding senyales ng seryosong neurological poisoning. Ang mas malala pa, pinipigilan ng alak ang respiratory center sa utak na nagdudulot ng mabagal at hirap na paghinga. Maaari ring magulo ang tibok ng puso. Bukod pa riyan, mabilis na binababa ng ethanol ang sugar level, glucose, sa dugo. Maaari itong humantong sa kumbulsyon at permanenteng pinsala sa utak. Ang atay at bato, habang pilit na inaalis ang lason, ay napipilitang magtrabaho ng husto at maaaring tuluyang bumigay. Sa madaling salita, walang anumang panlaban ang buong katawan ng pusa laban sa ganitong uri ng chemical attack. Mabilis na lumalabas ang mga sintomas ng alcohol poisoning sa pusa. Kadalasan sa loob lang ng kalahating oras hanggang 1 oras matapos itong makainom. Una, mapapansin mo ang pagbabago sa ugali. Maaaring sobrang likot at gising ang pusa, o kaya naman maging lubhang nanghihina at inaantok. Amoy alak din ang bibig niya. Susunod, sisimulan na nitong mawala ng balanse. Makikita mo na nanginginig ito o waldas. Kung lumakad, hindi makatalon sa upuan at nababangga sa mga bagay. Maaari rin itong sumuka, senyales na tinatangka ng katawan na ilabas ang lason. Maglalaway ang pusa at tila wala na ito sa sarili. Sa malalang kaso, hihina at babaw ang paghinga, bababa ang temperatura ng katawan, at ang hayop ay mapupunta sa stupor bago tuluyang mag-coma. Kung walang agarang emergency veterinary assistance, halos siguradong mamamatay ang pusa sa ganitong kalagayan. Huwag na huwag mong subukang gamutin ito mag-isa or painumin ng tubig o anumang likido. Tanging IV fluids at supportive therapy sa klinika lang ang makakapagligtas sa buhay nito. Siyempre, hindi naman sadyang bibigyan ng alak ng karamihan sa atin ng pusa. Ang totoong peligro ay nasa aksidente o hindi sinasadyang pagkakainom nito. Halimbawa, ang basong may alak o cocktail na nakalimutan sa lamesa o ang natapong beer sa sahig na maaaring dilaan ng pusa dahil sa pagiging curious. Mayroon ding mga panghimagas tulad ng rum cake o mga chocolate na may liqueur na mayroong alkohol. Ngunit ang mas matindi pang peligro ay ang iba't ibang klase ng alcohol-based na gamot, tincture, at lalo na ang mga hand sanitizers. Kapag naapakan ng pusa ang mga ganitong klase ng likido at pagkatapos ay dinilaan nito ang kanyang paa, makakakuha siya ng malaking dosis ng lason. Kaya naman, sa tuwing may handaan o party, doblehin ang inyong pag-iingat.
Siguraduhin na nakaalis ang lahat ng inumin. Huwag ding hayaan na pasadahan ng mga bisita ang alaga mo. Itago rin ang lahat ng alcohol-containing products sa mga sarado at hindi maaabot na lugar. Ang inyong pagiging maingat ang pinakamahusay na panangga. Panghuli, ang ikalimang produkto sa listahan natin ay isang panganib na tiyak na ikagugulat ng marami. Ito ay ang ubas at pasas. Oo, itong mga matatamis, makatas at paborito nating prutas ay nakamamatay na lason pala sa ating mga pusa at aso. Kahit isa o dalawang ubas lang o ilang pirasong pasas ay sapat na para magdulot ng matindi at biglaang pagkasira ng bato o acute renal failure sa kanila. Ito ay isang seryosong kondisyon kung saan biglang tumitigil sa paggana ang mga bato. Ang pangunahing trabaho sana nito ay salain ang dugo at tanggalin ang mga lason at toxic sa katawan. Dahil huminto ang pagsasala, ang mga lason at dumi ay naiipon sa dugo at unti-unting nilalason ang alaga natin mula sa loob. Kaya naman, ito ang isa sa pinakamapanganib at pinakakawawang banta na nakatago sa ating kusina dahil hindi ito malinaw o halata para sa karamihan ng mga pet owner. Ang pinakanakakatakot sa isyu ng ubas at pasas ay hindi pa rin matukoy ng mga siyentipiko kung anong component talaga ang nakakalason dito. May iba't ibang teorya pero wala pang napatunayan na sigurado. Hindi rin malaman kung bakit may mga hayop na nagre-react kahit konting-konti lang ang nakain, samantalang ang iba ay nakakakain ng mas marami ng walang nakikitang masamang epekto. Dahil sa kawalang katiyakan na ito, lalong nagiging mapanganib ang ubas. Hindi natin kayang tantiyahin ang ligtas na dami dahil wala talagang ligtas na dose para sa kanila. Ang tanging paraan para protektahan ang iyong alaga ay ang tuluyan ng iwasan ng lahat ng contact sa mga pagkaing ito. Hindi lang ito tungkol sa sariwang ubas, kundi pati na rin sa lahat ng produktong may halo nito. Baked goods na may pasas, muffins, fruit salads, at juices. Huwag na tayong makipagsapalaran at subukan pa kung pasok ba ang iyong pusa o aso sa mga sensitibo sa misteryosong lason na ito. Ang mga sintomas ng pagkalason sa ubas ay kadalasang lumalabas sa loob lamang ng 24 na oras matapos kainin ito ng pusa. Ang una at pinakamadalas na senyales ay ang pagsusuka. Nagiging matamlay ang pusa, nawawala ng gana kumain at maglaro. Maaari siyang maging mukhang malungkot at makaranas ng pananakit ng tiyan. Mapapansin mo ring mas madalas siyang umiinom ng tubig o kabaliktaran. Ayaw na niyang uminom kahit katiting. Ang pinaka nasisira rito ay ang mga bato, kidneys, kaya nagbabago rin ang proseso ng pag-ihi. Sa simula, baka mas madalas siyang umihi. Pero pagkatapos ay tuluyan itong titigil. Ito ay isang napakakritikal na senyales na hindi na gumagana ang kanyang mga bato. Kung hindi siya agad magagamot, mabilis na bababa ang tsansa niyang mabuhay. Ang acute kidney failure ay isang nakamamatay na kondisyon. Kaya, kung nakita mong nakakain ng ubas o pasas ang iyong pusa, huwag mo nang hintayin ang mga sintomas, sumugod ka na agad sa klinika. Para sa pag-iwas dito, kailangan lang talaga ng total control tulad din ng mga naunang nabanggit. Huwag na huwag mong iiwanan ng ubas or pasas sa ibabaw ng lamesa o sa fruit bowl kung saan madali itong maabot ng pusa. Kung kumakain ka ng ubas, bantayan mong hindi ito mahuhulog sa sahig dahil siguradong hahanapin ito ng iyong mausisang alaga. Mag-ingat ka lalo na sa mga bata. Baka hindi nila alam ang panganib at bigla na lang nilang ibahagi ito sa inyong kuting. Tiyakin mo ring maigi ang basurahan, maging ang mga tirang pagkain tulad ng mga pinagbalatan o itinatapong baked goods na may pasas ay pwedeng pagmula ng lason. Dahil sa sobrang seryoso ng magiging epekto at sa kaunting dami lang
na kailangan para malaso ng pusa, ang pinakamabuting gawin ay huwag na lang talagang magpasok ng mga produktong ito sa bahay. Kung hindi may iwasan, ilagay ito sa refrigerator o sa isang lalagyang mahigpit ang takip. Tandaan, ang may kaalaman, may laban. Ngayon alam mo na ang tungkol sa panganib na ito na hindi halata, kaya mapoprotektahan mo na ang iyong minamahal na alaga. Kaya mag-recap na tayo. Ngayon, natutunan natin ang tungkol sa 5 pagkain na mukhang normal lang pero maaari palang maging nakakamatay na lason para sa iyong pusa. Ito ay ang sibuyas at bawang na madalas nating inihahalo sa ating pagkain. Chocolate at caffeine ang paborito nating pampasigla pero lason sa ating mga alaga. Ang alak na delikado kahit sa napakaliit na dami. Ang misteryoso at mapanlinlang na ubas or grapes. At syempre, ang pinakamalaking sorpresa, ang gatas na hindi pala nakakabuti kundi nagdudulot pa ng matinding sakit sa kanila. Ano ang pinakamahalagang aral na maaari nating makuha dito? Ang pinakamalaking panganib sa ating mga mahal na alaga ay hindi ang sadyang pananakit, kundi ang ating kawalan ng kaalaman at ang ugali nating ituring silang parang tao sa pag-aakalang kung ano ang maganda para sa atin ay maganda rin para sa kanila. Pero iba ang kanilang mundo. Ang kanilang biyolohiya ay sumusunod sa ibang batas. Ang ating pagmamahal at pag-aalaga ay dapat ipinakikita, hindi sa pagbibigay ng tira-tira mula sa ating plato, kundi sa pagtiyak na ligtas ang kanilang kapaligiran at nabibigyan natin sila ng tamang nutrisyon na akma para sa kanilang lahi. Maraming salamat sa inyong panunood ng mahalagang video na ito hanggang sa huli. Kung naging kapaki-pakinabang ito, pakiusap, mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang iba pang tips sa pag-aalaga ng iyong mga pet. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga pagkain na ito ang pinakanakagulat sa inyo? O baka naman may alam pa kayong ibang panganib na hindi namin nabanggit? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Magtulungan tayo na pangalagaan ang ating mga fur babies.